Ang pag-uusapan natin ngayon mga kabro ay ang planong pagkuha ng dalawang 84-meter na Gabriela Silang Class OPV at ang dalawang 94-meter MRRV or Multi-Role Response Vessel ng Philippine Coast Guard. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba, pati na yung notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Philippine Coast Guard ay nagpaplano na kukuha uli ng dalawang 84-meter Gabriela Silang Class OPV or Offshore Patrol Vessel na kung saan inendorso ng mga mambabata sa Kongreso na kailangan pa natin ang maraming mga barko upang mapigilan ang paghihimasok ng mga Chinese lalo na sa West Philippine Sea. At ang chairman sa House of the Committee ay nag-iendorso sa Philippine Coast Guard na ang pagpaplano na kukuha pa ng dalawang French-made High Endurance Offshore Patrol Vessel o tinatawag na OPV sa halaga na estimated na aabot sa 11.2 billion pesos. Ang unang 84-meter na OPV sa Philippine Coast Guard na galing sa Friendship Builder OCAASA ay nakuha sa halagang 5.6 billion pesos. At nakomisyon ang vessel na ito last year, taong 2020. At ang barko na ito ay ang Philippine Coast Guard's flagship na BRP Gabriela Silang. Ang dalawang karagdagang mga offshore patrol vessel o tinatawag na OPV ay tataas sa 5 ang bilang ng mga malalaking Philippine Coast Guard boat na may kakayahang magsagawa ng mga intercept missions sa mahabang panahon upang isama ang dalawang 94-meter Multi-Role Response Vessel o tinatawag na MRRV na mai-deliver sa sunod na summer ng Japan's Mitsubishi Building Company Limited sa pinagsamang gasto sa halaga 6.7 billion pesos. Ang unang dalawang in-order na 94-meter Multi-Role Response Vessel o tinatawag na MRRV ay nalulaunch ng buwan ng Hulyo sa taong ito sa Mitsubishi Shipbuilding Company Limited sa bansang Japan. Ang Philippine Coast Guard ay nagtutulak sa pagkukuha ng dalawa pang BRP Gabriela Silang Class Offshore Patrol Vessel or OPV na may tulad na bilang ng ganung uri ng patrol vessel. Pagkatapos ay maaari nating sabihin na maaari kaming magkaroon ng isang patrol vessel na magpapatrolya sa West Philippine Sea sa isang tuloy-tuloy na pamamaraan, sabi pa ni Admiral Orsabia. At sabi pa ni Admiral Orsabia na ang BRP Gabriela Silang OPV 8301 ay kasalukuyang nagpo-focus sa COVID-19 related task and disaster response missions. Sabi ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral George Orsabia na sa isang virtual press briefing noong buwan ng Marso sa taong ito. At nabanggit pa niya na ang 83.6-meter BRP Gabriela Silang na gawa ng Friendship Builder OCA ay ililipat sa West Philippine Sea Patrol kapag ang COVID-19 at disaster-related task ay mamamanage na. At ang Philippine Coast Guard Commandant ay nagsabi na kailangan nila ang 5 offshore patrol vessel or OPV upang mapanatili ang pagpapatrol sa West Philippine Sea. Ang dalawang barko ay kasalukuyang ginagawa sa bansang Japan, yung 94-meter Multi-Role Response Vessel o tinatawag na MRRV, habang itinutulak pa rin ng Philippine Coast Guard ang pagkukuha ng dalawa pang Gabriela Silang Class OPV o tinatawag na Offshore Patrol Vessel. Ang Gabriela Silang ay isang offshore patrol vessel na mainam para sa pag-deploy sa West Philippine Sea. Sa ngayon, meron lang tayong isang vessel na ginagamit natin sa kasalukuyan para sa COVID-related task and disaster response mission. At iyon ang dahilan kung bakit hindi muna natin siya mapadeploy sa West Philippine Sea para sa ganoong layunin. At kung mamamanage na namin ang COVID-related pati ang disaster response task, yun ang panahon na madideploy na namin ang Gabriela Silang OPV sa West Philippine Sea para sa kanyang misyon. At sabi pa ni Orsabia, siyempre hindi namin mapapanatili ang naturang pagpapatrol kung mag-isa lang siya. Kailangan nito ang ibang barko, yan ang dahilan kung bakit
kukuha pa tayo ng 2 patrol vessel at ito ay galing sa bansang Japan. Ang Philippine Coast Guard Commandant na si Admiral George Orsabia ay nagsasabi na ang delivery ng mga ino-order ng mga barko na galing sa bansang Japan ay inaasang mai-deliver sa buwan ng Pebrero at Agosto sa susunod na taon. Ang mga barko na ito ay 94-meter multi-role response vessel o tinatawag na MRRV. Ito ay ini-order sa Japanese shipbuilder Mitsubishi Shipbuilding. Ang acquisition na ito ay pinunduhan sa pamamagitan ng isang pautang or loan na ibinigay ng Japan International Cooperation Agency or JICA sa ilalim ng Maritime Safety Capability Improvement Project or MSCIP para sa Philippine Coast Guard Phase 2. Ang Philippine Coast Guard ay malapit na makatanggap ng 2 94-meter multi-role response vessels or MRRV na galing sa Japanese shipbuilder Mitsubishi Shipbuilding Company Limited ng Japan. Sinisimula na ng Japan ang pag-construct ng 2 94-meter multi-role response vessel or MRRV bilang bahagi ng pagsuporta nito upang itaguyod ang Maritime Safety Capability Improvement Project or MSCIP para sa Philippine Coast Guard Phase 2. Ang construction ng bagong dinagdag ng 94-meter MRRVs or tinatawag na multi-role response vessel ay nasa ilalim ng Development Assistance ng Japan International Cooperation Agency or tinatawag na JICA na nagsimula ngayong linggo sa pamamagitan ng isang seremonya ng kaligtasan sa pagdarasal. Sa Japan, tradisyon na nila ang magsagawa ng isang seremonya ng pagdarasal para sa ligtas ng pagkukonstruct ng mga barko at upang markahan ng simula ang paggawa ng barko. Ang kanilang pagdarasal ay pinangungunahan ng isang pari na siyento na tinatawag nila na siyang mag-o-offer ng sacred spring at isang cup na sacred sake. Ang kasunduan ay napirmahan noong February 7, 2020. Ito ay parte ng second phase of the Joint Japanese-Philippine Maritime Safety Capability Improvement Project or MSCIP. Ang halaga ng kontrata ay umaabot hanggang 14.55 billion Japanese yen, nakatumbas ng 132.57 million US dollars na may financing via sa Japan International Cooperation Agency or JICA. Ang MRRV patrol vessel ay binabase sa isang 96 meters Kunigami class or tinatawag na Kunisaki class na ginawa para sa Japanese Coast Guard. At sabi ng Mitsubishi Shipbuilding na lahat ng ginagawang barko ay doon gagawin sa Shimonoseki Shipyard and Machinery Works para makumpleto at i-deliver dito sa Pilipinas sa taong 2022. Ang mga barko na ito ay mayroong 94 meters long, 11.5 meters wide at tumitimbang ito ng mahigit kumulang 2,300 tons. At ang kanyang maximum speed ay 24 knots katumbas ng 45 kilometers per hour at powered ito ng 2 diesel engines na may isang paglalaanan para sa isang posibleng paggamit ng electric drive motors. At meron itong range na 4,000 nautical miles at endurance na mahigit pa sa 15 araw at ang mga barkong ito ay parehong nilalagyan ng secured communication system for exclusive economic zone surveillance, helideck and hangar para sa helicopter operations, underwater remote operated vehicles for surface and survey at ang mga high-speed rubber boats. Hanggang dito na lang mga kabro, maraming salamat sa panonood. Magandang umaga po sa inyong lahat.